Kung sasabihin ko sa'yo yung mga bagay na tinatapon lang natin, pwede pa pala maging pera. Ano, naniniwala ka ba? Hi everyone, my name is Krista Reynoso. So, samahan niyo ako sa pangangalakal. Yes, mangangalakal tayo. So, maghahanap tayo ng mga bote, plastic at iba pang recyclable materials mula dito sa bahay. Then, pupunta rin tayo sa mga dump sites, empty lots at kahit sa mga bahay-bahay pa para manghalap ng mga bagay na pwede pa nating mapakinabangan. And after that, titingnan natin kung gaano karami ang makakalap natin at kung magkano ang pwede nating mapakinabangan mula sa mga bagay na akala natin wala ng halaga. Kaya ngayon, samahan niyo akong mangalakal. Ano? Tara! So guys, dito muna ako magsisimula sa bahay. So as you can see is may mga nakatambak dito na bote na hindi na ginagamit. And also, mayroon din nakatambak dito sa dampa namin na paunti-unting karton. So, ang gagawin ko is iipunin ko muna ito and titingnan natin kung ilan pang mga kalakal ang makukuha natin sa mga susunod na araw. So sa mga sumunod na araw, naglipot naman ako sa mga empty lots, small dump site at sa may mga kanal para maghanap pa ng mga bote, plastic at mga lata. So sobrang daming recyclable materials yung nakita ko na nakakalat lang sa paligid pero pwede pa namang mapakinabangan. So kaya pinulot ko na rin sila instead na nakakalat lang. Also, pumunta rin ako sa mga bahay-bahay. So, may mga nagbigay naman at malaking tulong yon para mas dumami pa yung malikom natin. So, may pagkakataon pa na binigyan ako ng 2 sirang TV. Oo, na pwede pa rin palang mapakinabangan bilang kalakal. So, doon ko na-realize na kahit simpleng pagbibigay lang, malaki na rin pala yung naiitulong nito sa buong proseso ng pangangalakal. And after maipon lahat ng kalakal, pinapick up ko na siya para madala sa junk shop. So, habang kinukuha na yung mga nakalap ko, doon ko na-realize yung effort na ginawa ko sa loob ng ilang araw na pangangalakal. Doon, nakakapagod siya at minsan nakakaubos ng energy. Kaya naisip ko na rin yung mga taong ang trabaho talaga ay mangangalakal. Diba? Mas doble pa yung hirap at tiyaga na pinagdadaanan nila araw-araw. So, by the way, pagdating sa junk shop, isa-isa na nilang binilang at tinimbang ang mga kalakal. So, pagkatapos nito, sa kanila, kwenta ang kabuuang halaga ng bawat items. So, una is yung 2 sirang TV. So, bawat isa is nagkakahalaga siya ng 20 pesos. Kaya meron na agad tayong 40 pesos. Sunod naman ang bote ng gin na umabot ng 196 pesos. Kasunod nito ang karton na umabot ng 7 pesos. Plastic bottles na 6 pesos. At ang lata na umabot ng 32 pesos. At ang panghuli, ang iba pang bote ay umabot sa 29.50 pesos. So sa kabuuan, umabot ng 310.50 pesos ang kinita natin o 311 pesos. So ayun guys, yun na yung kabuuan na nalikom natin mula sa mga bote, plastic, lata, karton at iba pang recyclable material. So hindi naman siya ganun kalaki pero para sa akin is malaking bagay na to dahil galing ito sa sipag, tiyaga, oras na nilaan para sa pangangalakal. At sa simpleng paraan na ito, natutunan ko na madaming bagay pa pala ang pwede natin mapakinabangan imbes na itapon lang. Oo, at sa pamagitan din nito makakatulong din tayo sa ating kapaligiran habang kapakipakinabang pa yung mga bagay na dati ay basura lang. At ang pinaka-importante sa lahat, imbes na mapunta lang sa wala ang kinita natin dito sa pangangalakal, ay i-donate natin ito sa isang school sa elementary para ibili ng school supplies. Sa paraan na ito, yung pagod na naranasan natin sa pangangalakal ay makakatulong pa para sa mga batang nangangailangan. So hanggang dito na lang ang video na to. Thank you for watching!